So ayan, maraming tayong mga ka-rides na nagtatanong. Ano nga ba pinag-iba ng deed of sale na open at closed na deed of sale? So meron tayong dalawang deed of sale dito. Itong isa ang open. Itong isa ang closed deed of sale. Bakit nasabi nating open? Makikita nyo, wala pang pangalan nung bumili ay nagbenta. Wala pang presyo, wala pang pangalan nung bumili. Wala pang details ng motor. Wala pang pirma ang nakabili. Wala pang notaryo. Pero may pirma na ang unang may-ari. So yan ang isang example ng open deed of sale. Ang ano nito, kadalasan to inaalok sa mga buy and sell, ganyan ang mga ginagamit nila. Kasi nga hindi naman nila ipapalipat sa name nila, kaya ino-open lang. Ito naman yung closed deed of sale na matawag. Makikita nyo may pangalan na, may details na yung motor, mayroon ng pangalan ng bumili, at nakanotaryo na. Ayan. So yan yung example ng closed deed of sale. So yung nakabili. Okay? So ayan. So, yan yung example ng open at closed deed of sale. Anong pinag-iba nila? Ito, kung ibinenta mo yung motor ng paulit-ulit, so parang second owner pa rin yung nakabili. Yun nga lang, hindi to ina-advise ng HPG, LTO. No? So, kasi open deed of sale siya, ibig sabihin, hindi pa legal yung pagkakabenta ng unit. Ito ay okay na to. Ngayon naman, kung ganito naman, ang kaganda nito, safe na siya. Okay? Kahit na masita ka, manako yung motor mo, naka-deed of sale siya. Ibig sabihin, mawala yung mga papeles mong original, basta naka-notaryo na, ibig sabihin, nasilyado na ng notary. Ito kasi, ang pangit dito sa open deed of sale, kapag ka nawala yung mga papeles mo, nawala yung ID ng unang may-ari, nawala yung ORCR mong original, tapos naka-open, hindi ka makakakuha ng duplicate ng ORCR. Bakit? Walang notaryo. So hindi siya considered na nabili mo. Ngayon, kung ipapanotaryo mo yan, hindi yan inotaryo. Kasi nga wala ka na ngang urig papers, wala ka nang urig ID, urig ORCR. So hindi mo na manotaryo to. So wala na to. Basura na. So ito, ang kagandahan nito, nakanotaryo siya kahit na mawala ang iyong mga papeles. Just in case lang mawala, masira. Pero may natira kang notaryado na deed of sale, goods na po yan. Ayan, makakakuha ka ng panibago dahil nga nakanotaryo na. Okay, lalong-lalo na kung urig yung pagkakanotaryo. So, yun yung pinag-iba ng open deed of sale. Ito naman, kapag binenta mo kasi na pang 10 owner ka na, parang second owner ka pa rin. Kasi nga, wala kang pangalan eh. Kaya nga open siya. So, parang second owner ka pa rin kahit na pang 10 ka ng owner. Kaya ang pangit naman din dito ay kung nakabili ka ng ganyan, kahit sinabi nilang pang third owner ka, yung pala pang 10 ka na, pang 15 ka na. So, hindi mo na rin madidetect kasi nga naka-open deed of sale lamang. Ayan yung pinag-iba nila. So, kayo, kung nasa inyo, kung ikaw si seller, mas pabor sa'yo nakaka-close deed of sale. Bakit? Kung nakagawa ng krimen, nasangkot sa krimen yung sakyan mo, ikaw yung hahabulin, wala kang may pakita na notaryado, ito lang may papakita mo, medyo negative yun. Medyo madadawit ka doon. Okay? Pero kung nasangkot man sa krimen, nagamit sa kalokohan yung motor, pwede to, patunay mo, kasi nga nakanotaryo na. Ayan, so mas safe si closed deed of sale. Okay? Ikaw naman na nakabili, naka-open deed of sale, hindi nyo pinanotaryo, pwedeng sabihin ni unang may-ari, ninakaw mo, yung motor, pwede niya mabalik papunta sa kanya, kasi naka-open lang, hindi mo pinanotaryo. So wala kang katunayan na hindi siya legal, okay? Hindi siya legal talaga yung pagkaka-transaction nyo ng inyong mga unit kung ganyan lang yung mga papeles. So, kailangan ipanotaryo ninyo, mas safe po yun, okay? So, ganyan yung deed of sale. At least wala silang pinag-iba. Hindi lang notaryado at saka notaryado lang. Pero may pirma na yung dating may-ari.